Ako nga pala si Camille. Bago ka lang dito, no? Ngayon lang kasi kita nakita. Oo, andito ako para magbakasyon. Sabi na nga ba eh. Bisita ka pala ni Kuya Robin. Kanina pa kita pinagmamasdan. Diyan lang bahay ko sa kabilang kakahuyan. Gusto mo bang bumisita? Sakto, kaarawan kasi ng kapatid ko ngayon. Hindi ko alam pero sino ba namang makakatanggi sa ganong alok, sa ganong kagandang babae? Hindi ko alam pero bawat salita niya ay parang isang musika na nagpapakalma sa aking isipan. At hindi ko na malaya na lumapit na pala ako sa kanya. Grabe ang bango. Yung amoy niya ay di ko mawari. Batid ko ay parang katas ng isang bulaklak na galing sa singaw ng balat niya. Sigurado ka ba na gusto mo akong ngayain sa inyo? Hindi mo pa ako kilala, baka malay mo masamang tao ako. Hindi naman siguro. Wala naman sa mukha mo na masama kang tao. Saka, kaya ko naman ipagtanggol ang sarili ko kung sakaling may gagawin kang masama. Kagat ang dilim. At kami nga ay naglakad na papunta sa kanila. Matadaanan pa namin na makipagdaan sa mga pagitan ng kawayanan. At sa pagpasok namin ay ako'y namangha sa likas na ganda ng lugar. Ngunit ako din ay nabigla dahil kakaiba ito sa lugar nila Ramon. Pakiwari ko ay tumawid ako sa ibang lugar. Tumingin ako sa likuran kung saan kami ay dumaan. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nawawala yung dinaanan namin. Ngunit bago pa man ako tuluyang mawala sa aking sarili, ay hinawakan niya ang aking kamay. Oh, ba't natulala ka na dyan? Kasi ang ganda ng lugar na to. Parang hindi tugma kung saan tayo nagkita at bago pumasok sa kawayanan, para bang Ano ka ba? Maganda talaga dito. At mas marami ka pang makikita na mas maganda pa dito. Hindi ka ba naigagala ng pinsan mo? Sa bagay, hindi kita masisisi. Kasi talaga namang maganda tong lugar namin. kaya nga loko to si Ramon. Yari sa akin to pag nagkita kami. Wala siyang nababanggit na may ganito kagandang lugar at kagandang babae na nasa harapan ko. Grabe ka naman. Ganyan ba talaga kayong mga taga Maynila? Malakas mambola. Hindi naman ako nang bobola. Totoo naman yung sinasabi ko. Halika na nga, pumunta na tayo sa bahay namin. Baka maniwala pa ako sa inyo eh. At kami nga ay nagtungo na sa bahay nila at naabutan namin ng isang bata na nakaupo sa labas ng bahay. Grabe, maganda ang bata at ang kinis ng kutis. Nanahawig kay Camille. Siguro ang mga bata ay nasa 14 years old. O Sanya, anong ginagawa mo dito sa labas? Tapos na ba kayo nila inay magluto? Kael, siya nga palang kababata kong kapatid. Siya yung may kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan sa'yo, Sanya, tama ba? Opo, ako si Sanya. Salamat po, kuya. Bakit naman? Sa ganda ng lugar na to, walang napunta. Kung ako lang nakatira dito, baka dito ako naglagi. At may isang tinig na kumuha ng aking atensyon. Camille, andiyan ka na pala. May kasama ka ata. Inay, si Kael nga po pala. Dahil lang siya dito sa atin. Inaya ko siyang pumunta dito sa kaarawan ni Sanya. Ah, ganun ba? Mabuti naman at may bisita tayo. E di mas masaya kasi may bago tayong kaibigan. Mabuti na lang madami niluto ko ngayon. Bigla na lang akong natulala dahil maging ang ina ni Camille ay talagang napakaganda. Hindi lang basta maganda, mas maganda pa siya kay Camille. At kung pagmamasdan mo sila ay parang magkapatid lang. Pakiramdam ko tuloy pinalilibutan ako ng magagandang diwata. Uy Kael, anong nangyari sa'yo? Bakit parang natahimik ka yata? At isa pa sa umagaw ng atensyon ko ay may isang lalaki na lumabas ng bahay. Sobrang tangos ng ilong, ang kinis din ng balat, at may makisig na pangangatawan. At ito pala ay ang ama ni Camille. Itay, si Kael po pala. Kamag-anak siya nila Kuya Robin. Inimbitahan ko po siyang dumalo sa kaarawan ni Sanya. Oh, iho, mabuti at naisipan mong pumunta dito. Saglit lang at ihahanda ko lang ang kakainin natin para mapagsaluhan na natin ito. Grabe, Camille, ang ganda ng lahi niyo. Nahiya tuloy ako bigla. Grabe ka naman sa ganda. Parang gusto ko na tuloy maniwala na maganda ako. Ha? Hindi mo alam na maganda ka?
Parang pang out of this world nga ang ganda nyo. Parang hindi tuloy kayo tiga rito. Saka bakit puro puti ang suot yung damit? Nagsusuot talaga kami ng puting damit kahit sino man may kaarawan sa amin. Papasok muna ako sa loob para tulungan ang itay mo, Camille. Kael, mag-relax ka muna dyan, ha? Sanya, samahan mo ako sa loob ng bahay at bigyan mo ng may inom si Kael. Camille, samahan mo na rin ako para mabilis tayo matapos. Sige po, inay. Kael, saglit lang ha. Maupo ka muna riyan. Sige Camille, okay lang ako dito, huwag mo ang isipin. Susulitin ko na rin pagmasdan ng paligid. Sige, sulitin mo na. Tara Sanya, bigyan mo ng maiinom si Kael. Sige po, ate. Pumasok na nga sila at ako naman ay napatingin sa kanilang bahay. Simple lamang ito at gawa sa kahoy ang bahay, pero maganda ang pagkaagawa at pansin ko na gawa sa matibay na kahoy ang ginamit. Di talaga ako makapaniwala na may ganito kaganda na lugar dito. Naisip ko tuloy si Ramon. Sana inaya ko siya para may kasama ako. Ngunit bigla din ako napangiti at nasabi sa mas mabuti nang hindi siya kasama dahil baka maging karibal ko pa siya kay Camille. Sabay tawa sa sarili ko. Baka ito na yung time na makalimot na ako sa nangyari sa akin sa Cavite. Maya-maya nga ay lumabas si Sanya at inabot sa akin ng isang basong tubig. Napatingin ako sa kasama niyang pusa, kulay puti rin ang balahibo. Napangiti na lang ako. Mahilig siguro talaga sila sa puting kulay. Kuya, uminom muna kayo ng tubig. Habang tinititigan ko ang pusa ay parang may kakaiba. Parang kinakausap niya ako sa kanyang mga mata. At nang ininom ko ang tubig ay maya-maya parang may iba akong nararamdaman. Para akong inaantok. At pagtingin ko kay Sanya ay nakatitig siya sa akin. At bigla akong nahilo. Nang matutumba na ako ay nasilayan ko si Camille na nakangiti sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Pero pakiramdam ko ay para akong nakahiga sa lupa at unti-unting nawawala ang aking kamalayan. At bago tuluyang mawala ang aking ulirat, ay nasabi ko pa sa sarili ko na, Ramon, tulong. Pare, maglaro tayo.